Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Tumigil na kayo at ibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. Oh, ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Garjola ng CWS party list. Noel, party list din yun. Ano ba kayo mga party list? May, hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa niyo. Sukang-suka na kami sa iyo. Alam mo, ayaw namin makita kayo Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Puta kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay niyo, mga magnanakaw kayo. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. O, di ba sinabi ko sa'yo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs na mga corrupt dyan? Ha? Di mo kaya yung patron nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report. Di ba? Matagal ko na sinabi yan? Oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan at tinawagan ka, sinabihan ka, sukdula na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiskubre. Ito namang si Ante Claire. Para, ano ba yan, presidente mo, ano ba yan, ano ba yan, sino ba yan, tingin mo ba yan sa kanya, si Superman? Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa, BBM Dahil sa US State Department report, ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? Sawang-sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Galit na naman mga kababayan itong si Atty. Roy Nagbanso dito kay Pangulong Marcos Jr. Dito sa kanyang statement na imbis daw na mag-rally ang mga Pilipino mga kababayan ay tutulong na lang or tumulong na lang dito sa gobyerno para umunlad itong ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Ayan, tila nang dalaitin itong si Atty. Roy Nagbanso at napamura pa. Ayan, so unang-una hindi naman po magrarally itong mga Pilipino kung talaga namang maayos yung trabaho ng presidente. Maayos na tinugunan itong mga korupsyon na talamak ngayon mga kababayan. At ilang buwan na po ang nakalipas ay wala pa rin po nangyayari doon sa mga
kurakot mga kababayan ng mga politiko, kasabwat itong mga kontratista at mga opisyalis ng DPWH. Wala pa pong napakulong mga kababayan, no? Itong mga magnanakaw dito na imagine mo bilyon-bilyon yung nawala dahil doon sa mga kurakot, mga ghost projects at mga substandard na mga proyekto mga kababayan. Wala pa pong napanagot itong mga inuusig ngayon mga kababayan. Ito lang po mga galamay, pero itong mga politiko na mismong may utak dito, no, ito yung mga mastermind, ay wala pa rin pong nangyayari. Malayang malaya pa rin po sila hanggang ngayon. At dito nga lang sa kaso ni Saldico, hanggang ngayon ay hindi pa po siya talaga ginalaw mga kababayan. Parang untouchable itong si Saldico. Mismo yung passport niya ay hindi pa rin po ginalaw ng gobyerno mga kababayan. Kaya halatang halata po talaga mga kababayan itong drama lang ngayon ng gobyerno ni PBBM na usigin itong mga kurakot, pero wala namang ginawa, no? Mga maliliit na mga involved lang yung kanilang ginagalaw mga kababayan. At yung panawagan nga po ni Manong Chavit na mag-imbestiga itong ICI doon sa probinsya ng Pangulo sa Ilocos Norte, kasi talamak din naman umano doon yung proyekto sa flood control mga kababayan. Meron pa mga ghost project at mga substandard. At itong ICI naman ay tila wala pong aksyon, no? Hindi po nag-imbestiga doon sa Ilocos Norte, no? At doon mismo sa distrito ni Congressman Sandro Marcos ay mayroon pong pinadalang tao si Governor Chavit doon na mag-imbestiga mga kababayan. At dalawang kontraktor lang umano yung nakakuha doon na pinakamaraming project, no? Itong Diskaya nga at yung mayor ng Lawag mga kababayan City na si Mayor Alcid, no? Na kung saan si President Marcos mismo ang pumili, no, para tumakbo doon sa Lawag para kalabanin yung kanyang pinsan naman doon na si dating Lawag Mayor Michael Kiyon mga kababayan. At balik tayo dito sa buwelta ni Atty. Rowena Gonzon. Dahil hinayaan po ni PBBM, no, na mangyayari itong mga talamak na korupsyon sa ating bansa, yung pinsan niya mga kababayan na ilang beses na pong dinawit at pinangalanan ng mag-asawang Diskaya at yung si Marine Sergeant Orly Guteza mga kababayan ang nagsabi na dinalhan po talaga niya or nila ng mali-malitang pera, no, doon sa bahay mismo ni Congressman Martin Romualdez at sa bahay ni Saldico ay wala pa rin pong wala tayong narinig na salita, no, itong si PBBM patungkol doon sa kanyang pinsan mga kababayan. At bagay naman na mas lalong ng galaiti itong si Atty. Rowena Gonzon, no, na itong kanyang pinsan na talagang untouchable din talaga mga kababayan. At wala pa akong nabalita or iwan ko lang mga kababayan kung meron ng freeze order doon sa mga assets, no, ni Congressman Martin Romualdez. At dito sa assets naman ni Saldico, no, kung na-freeze na ba ng AMLAC. At pati itong mga party list congressman ay binira rin ni Atty. Gonzon, gagaya dito sa representatives ng CWS, no, or Construction Workers Solidarity Party List, no, na si Congressman Garjula, na kung saan ay isa rin pong kontratista mga kabayan. Meron din po siyang construction company, no, at yung ito nga po yung ginagawa ngayon mga kababayan, no, ng ilang mga politiko. Sila na po yung politiko, sila yung congressman, sila rin po yung kontraktor. Kaya talagang left and right yung kanilang biyaya, no. Sila yung nakakuha ng proyekto mga kababayan. Yun na yung nauso ngayon mga kababayan na negosyo talaga. Itong mga congressman, mga kontratista rin. Kaya tingnan mo yung kanilang mga kayamanan ngayon, mas lalong nag-boom, no. Bilyon-bilyon na po yung kanilang kinikita mga kababayan. So marami po yan sila dyan mga kababayan, ng mga kontratista na mga congressman din. At gagaya na Saldico, no, na may construction company, itong si Garjula, at yung iba pa mga kababayan, no, yung si Pampanga or sa dating congressman doon sa Pampanga na si Dong Gonzales, pero na sariling company din po yun ng construction mga kababayan. Kaya talaga namang
doble yung kanilang kinita dito sa mga proyekto ng gobyerno kasi sila rin po mismo yung kontraktor, mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa banat ni Atty. Guanzon, no? Patungkol dito sa kay PBBM na imbes na mag-rally ang Pilipino ay tutulong na lang or tumulong sa gobyerno para umunlad itong ating ekonomiya, mga kababayan. Dahil talaga namang alam naman natin itong corruption ngayon mas lalong naglaganap, mga kababayan, talaga, or lumaganap itong mga pagnanakaw ng ating mga politikong buaya ngayon. At hindi po katanggap-tanggap na sabihin lang po ni President Marcos na wala po siyang alam dito, mga kababayan. Dahil nung una siya yung presidente, siya yung pumirma noong budget noong 2025 na kung saan ay very controversial po iyon dahil yun po yung pinaka-corrupt na budget sa entire history dito sa Pilipinas, and yet pinirmahan pa rin po ni PBBM, mga kababayan, although meron po siyang binito na 29 billion pero meron pang natirang 400 billion something yung hindi binito na questionable, mga kababayan, itong mga budget insertion na iyon. Kaya tingnan mo yung nangyari talaga namang itong nangyari sa budget na yun, napunta lang doon sa mga bulsa ng mga kurakot na mga politiko, mga kababayan. At para sa akin ay hindi po talaga katanggap-tanggap na sabihin lang po ni President Marcos Jr. na wala po siyang alam doon dahil talaga namang malaki yung kanyang budget sa confidential at intelligence funds pa lang, mga kababayan. Imposibleng hindi niya alam yan, mga kababayan, samantalang napakainit po nila doon sa confidential funds ni VP Sara Duterte na 125 million at dito sa mga bilyon-bilyon na nakawan dito sa flood control pa lang ay tila hindi po nila ito masyadong iniingay, mga kababayan, or wala po silang batikos dito masyado. Doon sila nag-focus sa budget ni VP Sara doon sa confidential funds lang. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa banat ni Atty. Rowena Guanzon ngayon kay PBBM? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.